And here we are again, magtanim-tanim na naman tayo for has avocado. Hi guys! Welcome to FRNPH. Our agriculture journey. Wow, agriculture! Pananom journey in hopes of adding cash flow or income one step at a time. If you're on my social media account, masusubaybayan mo, the things that we are actually posting are gardening, farming, financial stability, and stuff like that. And this is one of that. If wala pa, not to worry. You could follow our pages, like and subscribe and follow, and yeah, it would mean a lot. So, let's start from scratch and everything that happens all through the days na natapos talaga namin siyang tinanim. So, we were actually able to get a hand of our seedlings na around 2:30 or pero mga around 12:30 na namin siya kinuha galing doon sa panel na pinanggalingan. Actually galing pa to siya sa Cotabato kaya masyadong malayo talaga siya. So it took at least ilang hours din from Cotabato papunta dito sa port ng Dapitan. So right before going Dapitan na talaga siya na port, we actually intercepted the whole thing, the sasakyan para makuha namin yung aming seedling. And that at 3 AM bumalik na kami sa amin do sa bukid, pero actually ang naging problema nito is masyadong maulan talaga going back, and that's why yung payong na din nasa loob na din, and then of course mga ganyan na yung itsura namin. Pero before we went back to our house, ayun, bumili pa kami ng tinapay and all that, and then after that kinuha na namin yung aming nabili na seedlings, and of course ang lakas talaga ng ulan kaya kumain muna kami una first, and then after that kinukuha na ni Papa yung ating mga seedlings, and of course tumulong din kami dyan. So we started taking what's inside the sako, and actually meron niyang mga buungon, and I'm so thankful to Mom kasi nagbigay pa siya ng extra ng mga buungon, and we actually ate them after na i-transfer namin yung mga seedlings. Pero yan, of course, nag-focus muna kami sa mga seedlings namin. Tapos of course, may pabilang-bilang pa yan, kumbaga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Basta mga 10 yan siya, tapos may mga additional pa na ibang mga seedlings like paminta. Watch out for those pagkatapos ng isa pa nito na video. I'll be posting about the paminta naman na story. Ayan nakita nyo na, pinag-separate na namin yan. And then of course, we proceed with the avocado. And this time, winahakot na natin ito siya papunta doon sa kabila natin na property. And then, para, of course, itanim na siya. On this occasion, yung lahat pa to siya na na mga gamit, including calamansi. Pero of course, pinag-separate lang natin yan siya. And then, of course, makapapakita din kami ng videos on calamansi. But for this time, pinapakita lang natin na kinuha natin siya lahat. Together with avocado as well. And basically, sabi ni Papa dito is gabi na. So, sa pagtatanim naman, di naman siya carry na isang araw lang. It's always a process. Wow, process! Kaya we'll always have to be contented to what we have accomplished that day. Kasi syempre, day 2 pa lang naman to siya. And also, nahirapan din kasi kami this time kasi it's always been raining. Almost every day talaga siya. Tapos, ang downpour, malakas siya. Kaya yun, we have to wait for mag-stop yung ulan, and then para at least may transfer and then mabilang yung mga seedlings na gagamitin. So, we'll resume our work the next day and stay on these minutes para at least makita nyo yung mga lessons learned namin. Wow, lessons learned. Ang labing kuda. Diyos ko Lord, ewan ko na lang.
And so here we are guys sa ating mga itatanim pala na mga crops or mga possible na investments in the future. Mga long terms na to siya. So one is Ma'am Donna from Cotabato, Mlang Cotabato, and ito na yon yung pinaka exciting ko na na finds. Sorry. It's has avocado. So mga since 2018 ko pa ata to siya gustong makuha, pero thinking back, mga around 700 kasi yung seedling nito. And then I've always been watching Sir Manny Piñol, si Secretary Piñol back then. So parang gustong-gusto ko siyang makuha kasi nga highly sought after siya sa market, in the international market. And then of course masarap din daw siya. So I wanna try this thing as well. So thank you Ma'am Donna. Along with this has avocado, meron din siyang binigay na mga pumelo. So maraming salamat Ma'am. And then sana yon, may isa pa siyang variety ng lemon na binigay niya pang freebies namin. And then of course bumili din ako sa kanya ng giant ground pepper. So mga 5 to siya dito. So maraming salamat Ma'am. Check their nurseries guys at PM sa kanila. Legit po sila. Legit po. So again, hapon-hapon na siya ng konti, pero according kasi dito sa amin, maganda siya pag nakasabay sa low tide. Ang low tide is alas 4 nagsimula. So nagsimula kami alas 4 and then full moon ngayon. So ito na. Ang tatanim natin is yung dalawa muna as for now kasi may mga gagawin pa silang mama. Ito na avocado. Ayan. So lilinisan muna saglit yung area dito. Kasi papa naglilinis siya yun. Ako na mamaya magbubungkal. Well, supervisor namin ito, nagde-decide kung saan ilalagay. So, ayan, akala ko yung area na dyan, yung nilinisan ni Papa kanina is yung lugar. Mali pala daw, ito daw malapit sa kahoy. Makinig tayo kay mother kasi baka magalit na naman. Diyan natin ilalagay. Okay. Okay na? Ano? Be, magtupi ko na po. Oo nga. Oo ka na. Okay. Inay. Tabi apo. Tabi po, pero po. Sana mabuhay po. Tabi apo. Tatanim na natin yung first, yung isa. As you can see, ito may sumpay yan. Saan ba yun? Sumpay. Ito yung sumpay niya. So, tanim natin ngayon. Bunot. First abono. And then, kukunin natin yung cellophane para magamit pa sa mga susunod. So, konting kaalaman, based search, tinatawag din to siya na green gold of Mexico, which has the highest import nila to US dahil sa guacamole and avocado toast and all else. And also, of course, avocado has a lot of carbohydrates and other nutrients. So, abas like shit, tanim mo na! First one down sa ating avocado planting. So, this is our end product, Charis. Actually, according to Ma'am Tupas, Joyce Tupas ng Mlang Cotabato, sabi niya, dapat daw kuno to, lagyan talaga siya ng tree guard, yung to the extent na lalagyan talaga ng sako yung sa baba para hindi talaga mapasok ng mga baka, mga manok, mga baboy. Pero parang I don't think nakakailanganin din siya masyado kasi kung makikita niyo siya, this property is actually fenced way back 2022 kasi marami supposed tinanim silang
dito, unfortunately, marami din kasing hayop na kumakain ng damo. Hence, kasama na din yung mga pananim. So, we decided to put a fence para sa protection, and since then, wala na rin masyadong pumapasok dito like kambing and others. So, I'm hoping na ito enough na yung security na ibibigay natin. And we proceed to second seedling. Ayan. Yung duct niya is somewhere here. Ito. Sabunin mo yung mga natin. Mahal-mahal nini. Cotabato. Pusi. Kasi wala kasing available dito sa Zamboanga del Norte area. Ang meron lang is Dole ng Bukidnon and then Cotabato area ata. Which is the reason of the mataas na price ng seedling niya. So we'll call this a day kasi alas 5, alas 6 na. And we're going out. Ang daming dala ni Mama. Ano mga dala mo, Ma? Mga reject ng ano, yung talong. So follow us guys on our journey on planting this, on pest management, anong mga itatanim, anong mga ilalagay natin na mga implements, especially dito sa calamansi, sa avocado, sa nangka. Kami tayong topic, huwag kayong mag-alala. So hindi tayo mawawalan ng mga topic na mga pwede pag-usapan, and I really think that you will also enjoy. So buyers!